dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa? Reason number 1, pagtataksil. Kahit sino naman sigurong partner, kapag nalaman mo ang taong mahal mo ay nagloko sa iyo, magdududa ka na at mawawalan ka ng tiwala. Magagawa mong questionin ang lahat ng pinaparamdam at pinapakita niya sa iyo. Ang tiwala ang isa sa mga pinakamahalagang sangkap ng relasyon. Upang magtagal kayo, kinakailangan ninyo ng matibay na samahan at pagtitiwala sa isa't isa. Kaya kung nagtaksil ang taong mahal mo sa iyo, nakahanap siya ng mas better sa iyo, walang duda na kung minsan ay maiisip mong makipaghiwalay na. Oo, hindi ito madali. Pero sapat na sigurong rason ang sakit na pinaramdam niya sa iyo upang iwan mo siya at hiwalayan mo siya. Reason number 1, pagtataksil. Reason number 2, problema sa pera. Ito ang maituturing na pinakakaraniwang problema ng mag-asawa. Ang pera ay madalas na pag-awayan at pagtalunan. At ang karaniwang biktima nito ay ang mga mag-asawang hindi pa handang pumasok sa buhay may asawa. Yung tipong nagtutuusan kayo kung saan ninyo dinala at ginastos ang perang kinita ninyo. Gabi-gabi ay pag-aawayan ninyo kung paanong nangyaring nawala ang pera na parang bula. Humahantong sa hiwalayan ang mga mag-asawa kapag pera na ang pag-uusapan. Makatwiran ito sa anggulong, totoo nga, bawat kilos natin ay ang kailangan natin ng pera. Kaya pag mahirap ka, ito ang madalas pinagtatalunan. Ika nga, mahirap maging mahirap. Reason number 2, problema sa pera. Reason number 3, pananakit ng pisikal. Madalas, ang babae, bago pa yan makipaghiwalay sa kanilang asawa, nagtitiis muna yan ng pinapakaraming beses. Kumbaga, ilang chance muna ang ibibigay niya bago siya tuluyang bumitaw. Kaya kung ang partner mo ay nakipaghiwalay sa iyo dahil sinasaktan mo siya ng aspetong pisikal, maaaring reasonable ito sapagkat hindi siya iniingatan at ipinagkatiwala ng mga magulang niya sa iyo upang saktan mo lamang siya. At karaniwan sa mga battered wife o husband, may kaukulang parusa ito sa batas. Kaya kung sinasaktan mo ang partner mo, huwag mangiming magsumbong sa otoridad. Ipagtanggol mo ang iyong sarili. Reason number 3, pananakit ng pisikal. Reason number 4, hindi pagkakasundo. Ang madalas na pag-aaway ay hindi nakakabuti upang magsama. Kumbaga, sa araw-araw ng pagtataloy, nagiging toxic na kayo. Yung tipong nasusuffocate na kayo sa isa't isa. Darating at darating sa punto na mapapagod kayo. Mawawala ang pagmamahal dahil palaging pag-aaway na yung dating pagmamahalan ninyo'y napalitan na ng galit. Paliit pa rin ng paliit ang mga bagay na pinagtatalunan ninyo. Nakalimutan ninyo na kung sino ang pinakasalin ninyo ang pinangako ninyo sa altar. Reason number 4, hindi pagkakasundo. Reason number 5, alak at droga. Isa rin ito sa mga pinakapopular na pinag-aawayan ng mag-asawa. Humahantong sa hiwalayan sapagkat mas pinipili ng partner mo ang kanyang bisyo kaysa sa pamilyang binuo niya. Yung tipong imbis na ipanggastos niya ang pera sa pagkain ninyo'y sa bisyo niya ito ilalaan. Yung pakiramdam na kahit pagsabihan mo siya, hindi naman siya nakikinig sa iyo sapagkat nalulung na siya sa impluensyang alak at droga. Tandaan, hindi naman ibig sabihin na pinagbabawalan ka niya ay wala na siyang malasakit sa ikakasaya mo. Pero kung bisyo ito at alam mong na makakasama sa kalusugan mo, makinig ka sa iyong asawa sapagkat para rin naman ito sa ikabubuti mo. Reason number 5, alak at droga. Reason number 6, hindi tanggap ang pagkaiba ng isa't isa. Sobrang sagrado ng pagpapakasal at pagpasok sa buhay may kasawa. Kaya kung ninaisin mong pumasok sa ganitong uri ng pamumuhay, pag-isipan mo itong mabuti dahil hindi ito madali. Sa pagpapakasal, pinapakasalan mo rin ang buong pagkatao niya, ang pamilya niya, ang mga gamit niya. Kumbaga niyayakap mo na ang lahat-lahat na meron siya. Hindi basta-basta itong binibitawan kapag naramdaman mong ayaw mo na sa kanya. Sabi nila, ang pag-aasawa ay hindi parang pagkain ng kanin, na kapag mainit ay isusuka mo na. Kung talagang mahal mo siya, yayakapin mo ang kaliit-liitang bagay na ayaw mo na sa kanya.
Maaari mo naman siyang pagsabihan kung may mga pagkakataon na nagkakamali siya. Reason number 6, hindi tanggap ang pagkaiba ng isa't isa. Reason number 7, walang maayos na komunikasyon ukol sa nararamdaman. Ang komunikasyon ang isa sa mga mahalagang sangkap din ng relasyon. Ito ang isa sa mga paraan upang tumibay ang pundasyon. Kapag open ka sa partner mo, maayos at maayos ninyo agad ang gusot. Kung sa tuwing may nararamdaman kang kakaiba, sabihin mo sa partner mo. Kung may problema at pwede naming pag-usapan ng mahinahon, tandaan, lahat ng problema ay may solusyon, lalong-lalo na kung pinag-uusapan. Madalas, kaya naghihiwalay ang mag-asawa ay dahil hindi nila sinasabi sa partner nila kung ano ang nararamdaman nila. Kumbagay, hinahayaan lang nilang lumipas ito hanggang mawala na rin ang pagmamahal nila sa partner nila. Reason number 7, walang maayos na komunikasyon ukol sa nararamdaman. Reason number 8, wala nang oras sa isa't isa. Isa sa mga love language ng tao ay ang quality time. Kapag binaybay mo ang pag-ibig, oras ang importante. Dahil kapag mahal mo, maglalaan ka ng oras para sa kanya. Kaya kung minsan, humahantong sa hiwalayan ang mga mag-partner ay dahil hindi na sila gumagawa ng bonding time. Lumilipas ang araw na hindi sila nakakapag-usap ng maayos. Hindi na rin nagagawang magkumustahan. Natural sa mag-asawa ang maging abala, pagkat hindi madaling bumuo ng pamilya. Nariyan ang kakayod ka mula umaga hanggang gabi, at ang tangi mo lamang maging pahinga ay ang pagtulog. Pero, sa kaso naman ng mag-asawa, dapat ay nakakaroon at na rin kayo ng oras kahit minsan sa isang linggo. Yung simpleng, pagkukwentuhan lang ang nangyari sa buong maghapon. Reason number 8, wala na ang oras sa isa't isa.